Yo, what's up po mga kapeso? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa lahat po ng ating mga tagapanood ngayon at mga taga-subaybay. Saan man sulok po kayo ng mundo, ayan po, shoutout po sa inyo lahat at mag-iingat po kayong palagi. Lalo po sa ating mga kababayang OFW, saan man sulok po kayo ng mundo naroon ngayon. God bless always po, ayan. Palagi po kayong gagabayan ng ating Panginoon at ni Allah. Ayan po, God bless always po mga kapeso, ayan po. So ngayon po mga kapeso, tulad nga po ng sinabi ko sa inyo kahapon, ay pagpapatuloy po natin yung video reaction natin tungkol po kay Jeffrey. Ayan, yung viral bicycle rider na from Tondo to Cavite ay kanyang binike lamang, hindi po ba mga kapeso? Ayan. So ngayon po mga kapatid, mga kapeso, ang nakakatuwa po nito, dahil sa nakitaan niya po ni Idol Basel ng pagsisikap at hardworking etong si Jeffrey, ay hinard na po niya etong si Jeffrey ay mga kapeso. Alam ko po marami na po nakapanood dito, pero mag-highlights lamang po tayo or kumbaga i-review lang natin ng konti mga kapeso. Yan po yung mga pangyayari kung saan ay nakakatuwa na ito po ay naging miyembro na o naging member na ng Team YOLO at ng Team Yoboseo etong si Jeffrey. So ngayon po mga kapeso, ito po ay may title na You Hired plus starting bonus, giving a permanent job to the viral bike rider. Yan, uplifting story. Ayan. So ngayon po mga kapeso, ito po ay pakinggan lang po natin yung mga ibang pangyayari dito sa kanyang dito po kay Idol Basel at kay Jeffrey. Ayan po. So saka po natin bibigyan sila ng reaction. Ito mo naman yung pinaka-highlights pa lamang nung simula ng video nito, nung kay Idol Basel. Saan ka magkikita ng boss, hindi po ba? Saan ka magkikita ng ganitong klase ng businessman? Saan ka magkikita ng ganitong klase po ng negosyante dito sa Pilipinas? Bibihira lamang po. Alam mo yung tipong mapipili mo o talagang, alam mo yung mapipili mo sa dami ng buhangin, sa dami ng bigas, mapipili mo yung kakaiba. Hindi po ba? Kumbaga dito sa buhangin, mapipili mo yung pinaka-pinong-pino. Hindi po ba mga kapeso? Sa sa dami ng bigas, mapipili mo yung maliit na bato o kaya yung palay, nakakaiba. Hindi po ba? Saka magkikita ng ganitong klase ng boss na alam mo yung tipong nag-hard na, tapos starting pa lang magbibigay na ng bonus. Hindi po ba? Bibihira yung ganon. Ay tayo as a empleyado or staff, saka lang tayo makakatanggap ng bonus kapag pag may darating na Christmas. Ayan, 'di ba? Yung Christmas bonus na ating matatawag, 'di ba, mga kapatid, mga kapeso? Doon pa lamang tayo magkakaroon ng bonus. Hindi po ba? Or di kaya naman ay pagka meron tayong reward. Ayan, pagka nagustuhan tayo ng boss natin na maganda yung ating performance sa isang trabaho, sa ating posisyon sa isang trabaho, ay nagkakaroon minsan tayo ng reward o tinatawag nating bonus. So yun po yun. Pero yung ganito na alam mong tipong on the spot, hindi mo alam na ikaw pala ay kukunin niya o kaya bibigyan ka ng offer para makapagtrabaho sa kanyang negosyo, ay hindi mo akalain na on the spot din ay bibigyan ka na kaagad ng starting bonus, 'di ba? Saka nagkita ng ganun, 'di ba? Nakakatuwa talaga, kakaiba si Idol Basel Manadel. Alam mo yung tipong talagang bibihira mo lang makikita dito sa bansa natin o kahit saan pa man. Ito yung tipong pinaka image, 'di ba? Itong si Idol Basel, siya yung pinaka modelo ng bawat negosyante na dapat tinutularan po ng ating mga kababayang businessman. Hindi po ba? Yung mga lalo na yung mga malalaking kumpanya. O kahit hindi malaking kumpanya, kahit yung maliliit na negosyo lamang. Hindi po ba? Yung pakitaan natin ng pagmamahal, pakitaan natin ng pagpapahalaga at importansya yung ating mga empleyado o yung ating mga tauhan o kahit boy lamang. Hindi po ba, mga kapeso? Kasi ako, kung mapapansin nyo po, dati ay nagsimula po ako after nag-graduate po ako ng high school. Ako po ay kinuha na ng ate ko para maging tipong bantay lamang sa bahay o parang caretaker pagka sila ay nasa trabaho ng aking bayaw, sila mag-asawa. So ako lamang yung tao doon. And then time na nangyari nito ay kumbaga
Meron kaming kaharap na water station diyan po sa Kawit, Cavite. Ayan po, taga Kawit, Cavite po. Hello po sa aming kagalang-galang na boss. Ayan, kay Kuya Oli Samala, Manolito Samala. Ayan po, may-ari po siya ng water station. And then doon po ay kinuha niya ako bilang isang boy. Kasi nakita niya ako ng alam mo yung tipong syempre totoy o kung ano pa man, nakaya ko yung 2 galon na ubod ang bigat. Ako yung nagbuhat, mga kapeso, na yung nag-deliver sa amin ay ako na yung nagbuhat. Medyo may kalayuan din kung tatawid ka ng kalsada. Then ako na yung nagbuhat. Nakita niya ako na ang liit ng katawan na ito, ang payatot ng batang to, pero ang lakas bumuhat. Nakaya niya yon. Then doon nag-offer din siya sa akin. Si Boss Oli, si Kuya Oli Samala, hello po sa inyo saka sa family niyo po. Ayan. Nag-offer siya sa akin na, ito baka gusto mo magtrabaho sa akin sa water station namin. Ayan. At dahil kaya mo palang magbuhat ng ganyan, baka gusto mong sumama o mag-deliver, o kung gusto mo naman para hindi ka mainitan, dito ka sa loob, maghugas ka ng galon, mag-refill ka. Alam mo yung tipong gano'n, dahil nakitaan ka ng isang tao na hardworking ka o kaya mong bumuhat ng ganung bagay kahit sobrang bigat. 2 galon po yun, napakabigat po nung slim na yon. And then yung katawan ko po ay kumapansin ako ay mukhang payatot po ako noon. Talaga kahit hanggang ngayon po ay medyo slim pa rin po tayo. So yun po yung kumbaga na-relate ko lamang sa aking boss na nag-offer din siya sa akin. And then siyempre hindi ko na pinalampas yun dahil nakitaan ko rin ng kabaitan itong taong to. Alam mo yung tipong kahit magkalayo kami ng edad, parang lolo ko na siya, pero yung turing niya dun sa tao, dun sa bata, parang kaibigan lamang niya, parang kapamilya niya. Yung turing, yung alam mo tipong hindi naman kayo close, pero parang yung pag-uusap nyo ay parang matagal na kayong magkakilala. Parang ganon, di ba? Tapos ang turing sa'yo to, yung alam mo tipong parang tropa kayo. Nakakatuwa yung ganon, kaya hindi ko na pinalampas yon. Nagpaalam ako sa ate ko, sabi ko, Neng, eto kahit nasa 150 pesos po kami nung nagsimula noon. Hanggang tumaas 175 and then umabot po ng 200 pesos yung per day namin. Pero hindi ko na inaano yon mga kapeso. Kumbaga hindi ko na iniisip yung halaga. Wala sa isip ko yung ganon. Although, siyempre, gusto ko rin makaipon. Pero, alam mo yung tipong kahit sobrang hirap ng trabaho, siyempre, pag kayo magdi-deliver, napakalayo niyan, iskinita, papasok ka dyan, yung mga hams, yung mga kanal na dapat mong iwasan, nagtutulak ka ng kariton. Pero, hindi ko lahat inisip yon. Medyo mababa man yung sweldo o kung ano. Hindi ko na inisip yon. Alam mo yung tipong nasa nasa kalooban ko. Yung enjoyment mo sa isang trabaho. Yung enjoyment mo dun sa isang trabaho na may ganun kang klase ng boss na ang turing sa'yo ay tropa, ang turing sa'yo ay kapatid, ang turing sa'yo isang kaibigan at isang kapamilya. Yun po yung unang-una na kahit sobrang pagod ka na, hindi mo mararamdaman yung sobrang pagod. Dahil siyempre lalo na joker yung boss mo. Alam mo, tipong tropa kayo, di ba? So yun po, na-relate ko lamang dito nga sa aking boss, kay Boss Oli Samala, kay Manolito Samala. Yan, hello po sa inyo. Yan, from Kawit, Cavite, Binakayan. Ayan po, taga dyan po kami sa May Manggahan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Ayan, sana makabalik ulit tayo dyan at makapag-deliver ulit ng tubig. Ayan po mga kapeso. So yun, nai-relate ko lamang po at nai-connect ko lang dito sa kwento ni Jeffrey at ni Idol Basel Manadel. So tuloy po tayo. Look who's back here. Hi. Hi, hello sir. How are you? Good? Ayan, so si Jeffrey po ay inimbita ulit ni Idol Basel Manadel sa kanyang YOLO Retro Diner para kumbaga i-surprise itong si Jeffrey, at walang kaalam-alam to si Jeffrey na yung pala sa pagkakataong yung pala ay may napakalaking biyaya na sa kanyang darating. Yung magkaroon ka ng stable na trabaho, hindi po ba? Saan ka magkikita nun? Alam mo yung tipong wala ka naman dalang resume, hindi ka, kumbaga, wala kang ka-idea, hindi po ba? Na yung pala ibibigyan ka na ng napakagandang trabaho at stable pa, hindi po ba? Alam mo yung tipong parang regular ka na, hindi po ba mga kapeso? Saan ka magkikita ng ganitong klase ng boss? Hindi po ba? Maaaring isa o dalawa na lamang ang mga ganitong klase ng tao, na isang negosyante, isang businessman, at isang may pagpapahalaga sa kanilang empleyado o staff na ang turing nila ay kapamilya. Hindi po ba? Bibihira po tong ganitong klase ng tao tulad po ni Idol Basel Manadel o The Hungry Syrian Wanderer. Okay po, tuloy po tayo. Jeffrey, ito yung picture tayo.
So, bago po magsimula yung interview, ay syempre kumain po muna sila ni Jeffrey, and then walang kaalam-alam talaga si Jeffrey na siguro parang binigyan ka lang ng invitation para syempre mangamusta o kaya ganun, kumain, parang ganun lang yung dating. Pero hindi niya akalain na bibigyan na pala siya dito ng trabaho. Ayan. So, tingnan po natin yung interview dito mga kapeso. We extended our help to you and to your cat. So dito po yung ini-interview na si Jeffrey ni Idol Basel. Ayan. Nakakatuwa kasi alam mo yung tipong kahit wala kang dalang resume, si Idol Basel na yung parang gumawa ng resume mo dahil sa ganitong klase ng interview na parang biglaan. Kasi nga surprise niya. Kumbaga sinupresa ni Idol Basel itong si Jeffrey. So the reason why I invited you to go here and I wanted to talk to you today. I went to your house last time. We extended our help to you and to your cats also, because as I told you, as you know also, I'm an animal lover. So I like the idea that you're rescuing cats, you're taking care of cats. Okay, one of my advocacy is to provide jobs for people. Now, why did I invite you here and why did I tell you to go here? Do you know? Wala siyang ka-idea itong si Jeffrey kung bakit nga ba siya inimbita ni Idol Basel dito sa YOLO. So ito, tingnan natin. Okay. I will tell you why. The reason why I invited you here is to offer you something. Now, it's your choice to accept or not accept. Okay? It's either you accept the offer or you decline the offer. Of course, I'll talk to you straight and I'll tell you. You're 39 years old. So you're basically not that old, but not that young. You understand? Middle. Ayan, so dito po sa point na to ay yung 39 years old po kasi talaga napakahirap na pong humanap ng trabaho. Maaaring ma-reject ka dyan kung mag-a-apply ka sa ibang company dahil nga po sa ating kumbaga may policy tayo na overage, hindi po ba? Yun ang nakakalungkot lamang din dahil parang yung nagkakaroon tayo ng age discrimination, hindi po ba dito sa bansa natin? Alam mo yung tipong kaya pa naman magtrabaho ng tao, pero alam mo yung tipong napakahirap namang humanap ng trabaho. Hindi po ba mga kapeso? Yun ang dapat tinatanggal dito sa bansa natin, yung age discrimination pagdating po sa paghahanap ng isang trabaho. Hindi po ba? Kasi kaya pa namang magbanat ng buto ng tao kahit ganong klase po ng edad. Hindi po ba? So yun dapat pinagbibigyan ng ating gobyerno, yun ang dapat binibigyan din ng pansin, hindi po ba? So dito, bibihira lamang po lalo na yung mga malalaking company na magbigay ng ganong yung mga overage, kumbaga hindi sila totally talaga tumatanggap ng mga ganon. Kasi siyempre yung iba, ang iisipin kasi pagka overage na, ay parang medyo mabagal ng kumilos, hindi po ba mga ganon. Pero shoutout po sa Jollibee Corporation. Kasi sila po yung dating napanood ko sa balita na kumbaga walang age discrimination. Tanggap lahat kahit anong klase ng edad meron ka. Kahit pa ilang taon ka na, pwede kang pumasok sa kanila. At yun po yung nakakatuwa. Sa Jollibee, shoutout po sa Jollibee Corporation. Ayan po, kay sino nga bang may-ari nito, nakalimutan ko na. Yung negosyante, si basta Tan yata yung ano nito, tama po ba? Tan yung apelyido niya, kung tama ako. Ayan. Basta sa mga negosyante po ng sa may-ari po ng Jollibee Corporation, po, shoutout po sa inyo. Tama po yung ginawa nyo na kumbaga wala tayong age discrimination pagdating po sa ating mga empleyado. Lahat kumbaga tanggap na makapag-apply at makapasok po sa inyong negosyo dyan sa Jollibee. So yun po yung nakakatuwa dahil kaya pa naman magtrabaho po ng ating mga kababayan, hindi po ba? Kaya nakakatuwa na minsan makikita natin sa isang fast food chain na may mga medyo matatanda na naglilinis, yung mga crew, hindi po ba? Nakakatawa yung ganun kasi kaya pa naman nila magtrabaho. So bigyan po natin ng chance. Yung iba kasing company, medyo mapanigurado, hindi po ba? Alam mo yung tipong gusto nila maabot ka agad yung quota, hindi po ba? Kasi may tinatawag tayong quota. Kumbaga dapat ma-gain ka agad natin yung hinahabol nating target, hindi po ba?
may mga ganong company na dapat medyo mabilis ka, sa pagtatrabaho mo sa kanilang kumpanya para magain nila yung target, yung pinakakota ng company. Hindi po ba? Lalo na kung sa mga factory, hindi po ba? Dapat dyan kailangan mabilis ka. Lalo pagka may hinahabol kang konveyo. Kasi yun po ay naranasan ko na rin dati sa Yasaki Corporation. Ayan po. So sa taping operation po ako noon, talagang paltos yung kamay ko. Tanggal yung balat ko, kailangan mabilis ka doon. Dahil may hinahabol kang makina o yung tinatawag namin konveyo. Umiikot po yun. So dapat hindi ka mabagal para hindi ka nakakahiya dun sa mga line group mo o dun sa mga team leader na dapat ay mabilis ang paggawa mo. Kaya kadalasan po yung iba, kumbaga hindi na sila tumatanggap ng mga overage dahil syempre ang iisipin nila sa edad nito medyo mabagal ng kumilos. Kaya ang gusto nila yung mga medyo fresh graduate, alam mo yung tipong mga mabibilis yung kumilos, hindi po ba mga kapeso? So yun po, balik po ulit tayo dito. Kaya nabanggit ko lamang sa inyo yung kumbaga yung parang age discrimination sa ating bansa. Hindi tulad ni Idol Basel na wala siyang pakialam sa edad o kung ano pa man. Kahit nga walang requirements 'di ba? Tanggap ka agad basta makitaan ka lamang ng 4 na katangian. Hindi po ba? Yun, yung mga katangian na yung pinaka-requirements niya. So mamaya tatalakayin po natin yan. So panoorin po ulit muna natin to. Sa gitna. Okay, so I'm making your resume now. What's your previous job before? Sa Pure Gold, you said? Yeah, merchandise. Pure Gold, okay. Merchandiser. After that, you became delivery, Yeah. right? In your delivery, you use Pajak, sidecar, or your bicycle. Before. Sector. Then now your bicycle. So you don't use motorbike because you don't have license, but you have student license. You mentioned to me earlier, you have student license, right? You got student license, okay. So this is how you're making your living by delivery. Pag meron delivery, you'll have income. Pag wala, you'll not have money. So shoutout po dun sa mga nagtatrabaho diyan sa supermarket. Dati rin po akong bagger sa isang supermarket. Ayan, diyan sa Cavite, sa barangay Binakayan. Ayan po, saka sa Rosario, Cavite. Ayan po, sa Emilus Smart. Ayan po. Dati po akong bagger dyan at napakatagal ko na pong bagger dyan mga kapeso, mga kapatid. Kaya nakakatuwa, alam mo yung tipong nararanasan mo lahat ng klase ng trabaho. Hindi po ba? Yung mga hirap at mga pinagdadaanan mo sa buhay pagdating po sa trabaho. Samut-saring trabaho na po yung aking pinagdaanan. Merong construction, nagpapala ako ng buhangin, yung ako ay gumraduate nga ng high school and then napunta po sa Cavite, naging water boy, delivery boy, then sa supermarket naman, ano bang tawag dito, naging bagger, ayan po, kaya nakakatuwa. And then naging sales associate na po ako, yung nakapagtrabaho ako sa isang mall, sa Paseo po, ayan, sa Paseo, ayan, nakapagtrabaho po ako sa isang boutique sa Mizuno, ayan, Mizuno Corporation, ayan, hello po sa ating mga kapatid na kapeso na hanggang ngayon nasa sa Mizuno pa rin po, ayan, sa Mizuno Corporation, mga golf sporting goods at mga pang volleyball, basta mga pang sports po lahat yon. Ayan, kaya nakakatuwa, ang dami nating sa pag-a-apply natin sa iba't ibang trabaho nating napapasukan ay napakarami po nating nagiging experience sa buhay. Hindi po ba mga kapeso? Yung samut-saring nahahawakan nating item, yung nakikilala natin yung ibang item na ganito pala yan, ganito pala yung paggamit o kung ano pa man. And then syempre yung pakikiharap po natin sa customer, yung maging good magkaroon tayo ng good customer service, hindi po ba? Yun yung magaganda, yung doon tayo nabi-build up, doon tayo nahuhubog sa mga ganong klase po ng trabaho, yung pakikiharap po natin sa customer, sa iba't ibang klase po ng tao, foreigner man o kapwa natin Pilipino. Yun po yung nakakatuwa dito, yung nahuhubog, nabi-build up yung ating buong pagkatao sa ating pakikihalubilo sa iba't ibang klase po ng tao dito sa ating bansa. Ayan po. Tama? Tama ako? Okay. So, this is the reason why I called you here today. You don't have resume with you, you don't have anything, I didn't tell you anything. The reason why I called you here today is because I want to offer you. Ito na yung hinihintay natin mga kapeso, yung mag-offer si Idol Basel To be part of my team.
I want to offer you to be part of my team. Alam mo yung tipong hindi niya inaakala ni Jeffrey. Kaya parang nabigla siya. Parang nagulat na tulala, di ba? Alam mo yung tipong, ha? Mapapaganon ka na lang. Ha? Wow! Alam mo yung tipong mapapaganon ka na lang dahil parang binigla ka ni Idol Basel. Yung sorpresang ibinigay sa'yo na sobrang hirap ng humanap ng trabaho lalo na po sa pandemic, sa pandemya. Napakaraming nawawalan ng trabaho, napakaraming nagsasaradong negosyo, hindi po ba? At marami din yung nahihirapan maghanap ng trabaho dahil nga po yung ibang company o ibang negosyo ay nagbabawas din ng kanilang mga tauhan o empleyado. Kaya napakaswerte ni Jeffrey at napakaswerte po ng ating bansang Pilipinas kay Idol Basel Manadel dahil nandito siya sa bansa natin para makapagbigay at makapagpatayo po ng negosyo at trabaho. Hindi po ba? Okay, tuloy po tayo. Team Yolo and Team Yoboseo. So, basically, what I'll be offering you is a permanent job. I'm not finished yet. This is only offer. To be honest with you, I have stuff already training for that. So okay, so dito muna natin tapusin mga kapeso. At dito nga po ay binibigyan niya ng offer itong si Jeffrey about sa napakagandang posisyon. At syempre hindi lang yon yung stable, yung permanenteng trabaho. Saan ka pa magkikita ng kapeso, di ba? Interview pa lang, tapos magiging regular ka na, di ba? Saan ka magkikita ng ganon, mga kapeso, na ganitong klase ng negosyo, na ganitong klase ng boss, na o-offeran ka, siya yung mismo mag-o-offer sa'yo. Hindi ka nag-apply sa kanya, siya mismo yung mag-o-offer pa sa'yo, hindi ba? Ng trabaho. Hindi lang yon, walang requirements o kung ano pa man na mga dokumentong kailangan, hindi ba? On the spot, bibigyan ka agad ng trabaho at permanente pa, stable. Saan ka pa, regular ka na agad. But dapat meron kang mga katangian na dapat na tinataglay upang ikaw ay tumagal sa kanyang trabaho. At syempre yung mga bawal na dapat hindi mo ginagawa sa isang negosyo, sa isang sa pagiging isang empleyado sa isang trabaho, hindi po ba? At syempre yun yung aalamin natin sa part 2 ng ating next vlog. Ayan, hindi po ba mga kapeso, kasi mahaba na po ulit ito. Although doon po natin tatalakayin yung pag-accept at pag-grab po ni Jeffrey dito sa ino-offer po ni Idol Basel Manadel. At hanap po yung 4 na katangian o kategorya na hinahanap po ni Idol Basel Manadel sa isang empleyado, sa isang tao, sa isang personalidad na masasabi mong hardworking Filipinos. So yun po. Okay, so ngayon po ay magsa-shoutout po muna tayo, mabilis siyang shoutout. Meron naman po tayong mga nakasulat dyan. At ayan po, ang dadami niyan. Ang dami po nagpapa-shoutout sa atin. Okay, so ngayon po ay magsa-shoutout po muna tayo ng mabilisan. Shoutout po sa mga nag-join po sa ating channel membership sa ating YouTube channel. Gusto ko lamang pong magpasalamat po sa inyo ng lubos-lubos sa inyong pag-join po sa ating membership. Kay Lenny Moore, ayan po, hello po sa inyo. Kay Nico Vlog TV, ayan, shoutout po sa inyo. Pakisuportahan nyo po yung mga YouTube channel nila, mga kapeso. Kay Verly Justiada, kay Madam, ayan po, hello po sa inyo. Kay Nemia Cordova, hello po. Kay Peaceful Warrior, yan, hello po sa inyo. Sila po yung mga nag-join sa ating YouTube channel at palagi po nakasubaybay sa ating YouTube channel. Kay Red Ross Villanueva, ayan, hello po sa inyo. Shoutout po sa inyo saka sa family nyo po. Kay Tita Jo or Josephine Sevilla Reyes, hello po sa inyo Tita Jo, ayan, from UK London. Kay Mika, kay Madam Mika, ayan po, hello po sa inyo. Kay Sir Henry Diaz Capeso, ayan, hello po sa inyo saka sa family nyo po. Sila po yung nag-join sa ating channel membership sa YouTube, yan. Kaya maraming salamat po. Kay Suzette Ortega, ayan po, hello po sa inyo. Kay kapatid na Vida Janeta, ayan, siya po yung kauna-unang nag-join sa atin mga kapatid. Siya rin yung nagsisilbing ate ko dito sa YouTube industry. Siya yung palaging gumagabay sa akin, palaging nagbibigay ng payo, ayan po. Kaya maraming salamat po. At syempre dun po sa mga nagsusuper chat at nagsusuper stickers po sa atin once na po tayo ay nagla-live. Ayan po, maraming salamat unang-una kay kapatid na DJ Byron Music and Topic TV.
wag niyo pong kakalimutang suportahan yan mga kapeso. Napakarami po nating matututunan sa kanyang mga live stream, yung mga pangaral ni Pastor DJ. Ayan, laging Pastor yung may tatawag ko sa iyo kasi diyan din ako nakakapulot ng aral pag ako'y nanonood po sa kanya pagkagising namin sa umaga habang nagkakape, nag-aalmusal. Sila po si kapatid na DJ Byron po yung aming pinapanood. Alam mo parang nasa misa ka. Tapos nangangaral si kapatid na DJ Byron yan. Hello sa iyo kapatid na DJ Byron yan. Huwag niyo pong kakalimutang suportahan. Palagi niyo pong suportahan yung mga ganitong klase ng tao, personalidad o YouTuber o social influencer na nakakapagbigay po sa atin ng aral o pangaral. Hindi po ba mga kapeso? Ayan po. Shoutout sa iyo DJ Byron and Music and Topic TV yan. Hello po sa inyo. At syempre kay Linimore ulit. Ayan. Hindi lang siya nag-join sa ating YouTube channel membership, kundi nagbibigay pa rin po siya ng super chat or kaya super stickers. Kaya lubos-lubos po yung pasasalamat ko sa ating mga kababayan kay Linimore, kay Kapeso. Ayan, hello po sa inyo. Kay Buji Valdez, ayan po. Hello po sa inyo, shoutout po sa inyo. Sir Jomar Valdez, ayan po. Isa po siya sa nagbigay po sa atin ng biyaya. Ayan po, kaya maraming salamat po. Nagbigay na kayo ng biyaya tapos super chat pa kayo, nagbibigay ng super stickers once po ako ay nagla-live. Kaya maraming salamat po kay Sir Jomar Valdez o Buji Valdez. Ayan. Syempre kay Harvey, hindi ko makakalimutan. Hello Harvey. Yun po yung dog ni Sir Jomar Valdez. Ayan po. Kay Kamiju, ayan, kay Lola. Nababasa ko po siya sa GC namin. Hindi ko kasi totally alam yung buong pangalan po ni nanay, ni Lola o kaya ni Madam. Ayan, kay Kapesong Kamiju. Ayan, hello po sa inyo. God bless always po. Kay Peaceful Warrior. Ayan, napakaganda Peaceful Warrior yan. Shoutout po sa inyo at saka sa family nyo po. Palagi rin po siyang nandiyan sa atin. Hindi po ba? Sumusuporta at sumusubaybay sa ating YouTube channel. Siyempre, kay kapatid Vida Geneta. Ayan, hindi rin siya lagi nawawala sa tabi natin mga kapeso. Hindi po ba? Siya yung nagsisilbing atin natin. Kaya palagi siyang nandiyan sa tabi natin. At siyempre, kay Madam IVP Ho o si Tita Lucy from California. Hello po sa inyo. Yan po. So, yun lamang po sa ngayon. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre, mamaya po magsha-shoutout po ulit tayo sa next vlog po natin ng ating part 2. Yung pong pag-grab o pag-accept ni Jeffrey dito sa inaalok na offer ni Idol Basel Manadel. At syempre, yung mga 4 na kategorya o katangian na hinahanap po ni Idol Basel sa isang hardworking Filipino. So yun lamang po, maraming salamat and God bless always po.